Nasa linya po natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Magandang umaga po, Major. Major, good morning po. Yes, sir and ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maagang nag-ikot si NCRP Chief General Abirin dyan sa may bahagi ng Commonwealth. Ibig sabihin, handang-handa na yung latag ng security natin para po sa Monday, Major Asilo. Yes po, sa kasalukuyan po ngayon po ay ongoing yung walkthrough po para po dito sa ensure ka po na yung lahat ng pupwestohan ng ating mga magkakandak po ng kanilang protest at saka yung syempre po yung dadaanan po ng ating mga commuters, ng ating mga motorista ay magiging maayos po. So ongoing po ngayon yung ating pag-check ng mga locations po natin. Yung pong walkthrough na yan, ano ba hong sinisilip nyo dyan? Kunyari, kanina may nakita kami Mga na mobile. may mga mobile na May police na. sa may mga waiting. Ano yung sinisilip po doon? Ano bang, may mga i-clear ba kayong area o bawal muna dito yung loading, unloading? Ano, may mga ganun bang gagawin? I-check po natin yung ilalagay po natin kung ilan pong lanes ang posible pong lagyan ng barrier para po bigyan daan yung gagawing pagtitipon lalo po dito sa may Capital Estate. So kung alin po yung ilang lanes po yung sasarahan para po hindi naman po maabala din yung mga motorista natin. So yun po yung chine-check natin. Ganon din po kung may mga kailangan po bang i-clear lalo doon sa mga bangketa at syempre po yung mga dapat po nating ayusin pa. Major, ang palaging puno ng rallyista ay yung northbound mula Philcoa papunta po ng Fairview, hindi ba? Ano po Yes po, yan. ano po ang plano ng traffic dyan by Monday? Lalo na yung mula Philcoa papunta po ng Batasan area. Magkakaroon po tayo ng zipper lane, ganon din po. Sa halip po siguro na yung mga plastic barriers is ang ilalagay po natin kasi last year po dahil plastic barriers lang po ang nailagay, nagawa pong i-move nung ating mga ralista kung kaya po last year isang lane lamang po yung nagamit ng ating mga motorista kung kaya nag-cause po yun ng matinding traffic. So ngayon po steel barriers po na yung ilalagay para po hindi agad po siyang ma-move or maisod ng ating mga ralista. So, para hindi po makasagapal dun sa dumadali pong traffic po. Ilang lane po yung bubuksan para sa mga motorista at aling lane yung papayagan na para lang sa mga nagpoprotesta? Yung pong lane na katabi po nitong, yung inner lane po, yun po yung para sa mga motorista at yung outer lane po, yun naman po yung i-allow po para dun sa mga protesters po natin. Parang tig-dalawa silang lane, ganun po ba yon? Yes po, hatiin po para po mapagbigyan naman po parehong side. Anong oras po ang zipper lane, Major? I-announce po ng DPOS by tomorrow po kung anong oras po maglalagay po sila ng anong oras po yung zipper lane po natin sa Monday. Sa kabila pong side, yung galing ng Batasan naman papunta ng Philcoa, yung ba magsi-zipper lane din o libreng daluyan ng mga motorista yan, ng mga sasakyan? Wala na pong ilalagay na zipper lane doon, maliban na lamang po kung magkakaroon po tayo ng ibang sitwasyon sa araw po ng Lunes. Pero for now po, dito lamang po yung northbound lamang naman po ang lalagyan ng zipper lane. Okay, kasi natanong ko po yon, Major Saweng, dahil may information at hanggang ngayon naghahagilap ng impormasyon din ng mga otoridad. Kung matutuloy ba yung mobilization naman ng INC? Ma'am Hazel, kasi sabi po, Yes po. meron ba na impormasyon na magkakaroon din ng pagtitipon ng INC? Sa ngayon, wala po tayong Wala. validated na information regarding sa gagawing pagtitipon nila. Maliban po sa programa po nila within po doon sa kanilang premises or doon sa kanilang mga kapilya lang po. Pero outside po, wala pa po tayong namomonitor na magiging activity po nila. Okay, so hindi sila lalabas just sa Commonwealth, tapat na Central, walang ganong information. Wala pa pong Alright. information. Okay, pagdating ho sa mga ralista, ilan na ho ang mga alam nating makikibahagi? Ilan na ho ang nabigyan ho ng kaukulang permit na mga grupo? Sa ngayon po, meron pong 3 grupo na nabigyan. Yung Better Brighter Movement po, yung Bayan at Sanlakas. Yung Better Brighter Movement po, sila po dito sa may area ng POA, sila mag-set up ng kanilang para sa program. Ito naman pong Sanlakas at Bayan ay mag-share po sila sa location po dito ng Capital Estate. Wala po kayong papayagan na makalapit sa Batasan area, pro or anti-administration man na rallyista?
Wala po, as much as possible po ay yan po ay kumbaga hindi po natin i-allow ang kahit na sino pong protesters dyan sa area po na yan. Asan po pwesto yung mga militante? Hanggang sa may Capitol Estates lang ba? Yes po, yan lamang po ang Alright. inalaw po sa kanila na area kung saan sila pwede mag-conduct ng kanilang mga programa at protesta. Yung pong pro, saan naman sila pupwesto? Yung kabilang grupo naman po ay pupwesto po sila dito sa may area po ng Commonwealth Avenue po sa harap ng Commission on Audit. Commission, ibig sabihin lalagpas doon sa may bandang Sandigan Bayan. Sandigan Bayan at COA area ang kanila. Yes po, yung po yung Alright, sa basta kanila. walang tatawid sa IBP, yung papunta ng Batasan Complex. Oo. Bawal yun. Wala po. Wala po. Magkakaroon po tayo ng mga bantay dyan, ng mga Oo. CDM contingents natin Mm-mm. para po ensure na wala pong lalampas sa mga protesters natin. Saan po pwesto ang command center ninyo? Meron po tayong command center nandito po sa may Patoda na location, pero meron din po kami dito sa may area po ng sa may pinakamalapit po na station po ng QCPD. Okay, so sa Station 6. Tama ba, ma'am? Station 6? Major? Major, naputol ata. Nawala si Major. Balikan natin. Hello po, Nandyan, yes po. Major. Opo. Oo. You were speaking about the Station 6 ng QCPD. Yan ang pinakamalapit, tapat lang ng Southgate ng Batasan. Yes po, nandyan po yung monitoring po natin, pero po magkakaroon din naman po tayo ng iba't ibang ACP natin po dito, along po dito sa may Commonwealth. Meron na kayong lalagyang mga harang kaya yung makikita natin? Kasi dati may mga naalala ko, may mga tawag doon, mga container truck, totoo meron pa yan. bang ganyan? Mm-mm. Wala po tayong ilalagay na container vans, pero ang ilalagay po natin ay mga steel barriers po. Still, Steel barriers. Ano yung tsura ng steel barriers Steel na yun? barrier. Yun yung parang Bigat nun, ha? bakod-bakod na kulay yellow. Ganun ba yun, ma'am? may mga tulis-tulis pa ba yan? Plastic po, concrete barriers po ang Concrete ilalagay barrier. po natin. Alright. Ang bigat nun, ha? Mabigat. Hindi, Oo. yun yung nababasag sa busway ng mga, Oo, yun ba mga yun? bus na na-aksidente. Yan ba? Ganun yun. Kailan ilalagay ho? O nakapwesto na ho yan sa ngayon? Kailan ilalagay po yon, Major? Po, Kailan ilalagay? anytime today po, Anytime. maglalagay po tayo ng ating mga concrete. Oo. Ma'am, ito'y Quezon City. Paano po doon sa Maynila? Meron ba tayong magbabantay din doon considering na nandun po Malacanang? Yes po, buong area po ng buong Metro Manila po ay magkakaroon po tayo ng pagbabantay, hindi lamang naman po dito sa area ng Quezon City. Mm-mm. Since ina-anticipate po natin na lahat po ng lugar ngayon ay posible kong magkaroon ng mga pagtitipon or mga lightning rallies. So ang area po ng Manila ay meron din po tayong mga dineploy na mga CDM contingents. Maging sa Senate po, meron din po tayong mga dineploy. Okay, paano kung magkaroon ng pagsusunog ng FPG? Ano pong gagawin ng mga tauhan ng NCRPO? Katuwang po natin ng DENR na nagmo-monitor po ng air quality. At syempre po, kung halimbawa man po may pagsusunog, posible din po silang ma-disperse dahil ito po ay paglabag sa local ordinance po dito sa Quezon City. Okay, so mga-aresto kayo pag may nagsunog ng FPG, Major? Hindi naman po agad-agad ang gagawin nating pag-aresto, Mm-mm. pero magkakaroon po muna tayo ng negosasyon para po sila na po mismo ang mag-apula doon sa sinusunog po nila. Okay, alright. Isa na lang ako, so pasensya na. Sa dami po ng ide-deploy natin ng mga police, 20,000, hindi ba, Ma'am Hazel? Sa laki ng pwersa na yun, bakit? May threat po ba sa zona? Yan pong deployed natin na nasa 20,000 ay hindi lamang naman po para dito sa Batasan or para sa zona. Kasama na po dyan yung ating for anti-criminality operations. Yung usual po natin or yung day-to-day po natin na deployment, yung mga nagbabantay po natin sa mga communities, sa mga paaralan, mga checkpoints. So all in all na po yung 20,000, hindi lamang naman po para sa magaganap na zona. Okay. Yung Pero pong- walang threat, Ma'am, ha? Walang threat. banta. Walang banta. Wala po tayong monitored at validated na banta. Okay. Kasi sa Lunes, syempre, yung pagpasok ko ng mga VIP, mga sasakyan ho ng mga yon, ano? Saan-saan ho ang mga pasukan yan? Meron sa Commonwealth, no? Or isang area lang ho ba yan kung saan pwede pumasok ang mga nagagandahang mga sasakyan ng mga delegado? Syempre, may mga bisita yan, may mga manonood.
Yes po, isa lamang po yung magiging pasukan ng mga pupunta po sa batasan. Lahat yan may mga kailangan kaukulang mga sticker ba yan para makita na walang makakalusuhod yan na hindi authorized na bihikulo? Regarding po doon sa mga papapasukin, kung sinong authorized, ayan naman po ay nakatask na po at sa HOR. So kami naman po ay antabay lang at naka-assist lamang po sa kanila regarding po doon sa kung sino man po ang maaari nilang papasukin at hindi pa papasukin. Alright. Okay. May budget na tayo sa merienda ng ating mga... Abay, miyembro, syempre, no? Alam nga magutuloy na ho, mo mga pulis natin. Oo. may pagkain na ho, ready na ho tayo. Yes po, naka-ready naman po ang ating budget para po Yes. sa ating mga kapulisan na madedeploy po sa araw ng Lunes. Nakaredy na rin po yung pasensya ng mga pulis Pasensya, para sa maximum tolerance, Major. Yes po, lahat po ng ating mga pulis na madedeploy, nagkaroon po tayo ng briefing. Since meron na po tayong skeletal deployment, yung briefing po sa kanila na palagi pong panatilihin ang lamig ng ulo, yung maximum tolerance at syempre ang paggalang po sa kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang mga pananaw. Alright. Major, salamat ho and good luck sa Ma'am, thank you. paghahanda at Ingat po preparasyon. kayo. Maraming salamat din. Good morning, Thank ma'am. you. Spokesperson ng ating National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo.